Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon na mapagbigyan ang hiling ko na makapagbahagi po ng kwento sa inyong YouTube channel. Nagdadalawang isip man pong ishare, ngunit sa tulong at suporta ng aking asawa, gusto niya ring marinig ng ibang tao ang naging karanasan po naming dalawa. Ako nga po pala si Arturo at ang aking asawa naman ay si Teresa. Nagsimula po ang aming kwento noong magbakasyon kami sa probinsya ng Negros Occidental. Matagal na po ito nangyari. Sa pagkakaalala ko po, Kuya Bari, 1993 pa. Bagong kasal pa lang po kami noon ni Teresa at bilang regalo sa mga sarili namin, nagbakasyon nga po kami sa probinsya ng kanyang mga magulang sa Negros Occidental. Ang tinitirhan po ni na tito at tita noon ay matatagpuan sa isang sitio na kung tawagin ay Silayan. Kaya naman mula Maynila, sakay ng isang sasakyang pandagat, tumungo kami sa naturang probinsya. Doong mga panahong iyon, wala pang mga magagandang istruktura o mga gusali. Iilan lamang din ang mga sementadong bahay, ngunit pagdating sa tanawin, malaparaiso po sa ganda ang Silayan. Mayroon itong kabundukan at karagatan na siyang nagbibigay alindog sa naturang lugar. Ang kabundukang bahagi ay mayaman sa mineral gaya ng ginto, pilak at iba pa. Iyon nga lang, medyo nalungkot ang asawa ko dahil lumipat na raw pala ang mga magulang niya sa kabilang baryo. Dati po kasi ay sa baryo Manaog nakatira sila, pero taon na raw ang nakalipas noong napagpa siyang lumipat ng mga ito sa baryo na kung tawagin ay Dulungan. Hindi noon pamilyar ang asawa ko sa lugar na iyon, kaya't marami-rami kaming napagtanungan bago matuntun ang pinakabaryo. Nang makarating sa pinakaharapan, sobrang magubat, Kuya Bari, at aakalaing mong walang naninirahan sa looban. Kailangan din pala naming dumaan sa isang malaking sapa gamit ang bangka bago raw marating ang baryo Dulungan. Maswerte na lang po kami ng mga panahong iyon dahil may isang matandang bangkero ang napadaan sa kinaroroonan namin. Nagtanong kami kung alam ba niya ang pinakabaryo at kilala ba niya ang mga binanggit naming mga pangalan. Tumango naman ito, ngunit bago kami pasakayin, nilinaw niyang hindi salapi ang bayad kapag naihatid kami. Nakatinginan kami ng asawa ko bago magsalita. Po, kung hindi po pera, ano po ba yun, Manong? Tanong ko naman sa kanya. Pagkain ho. Kung may karne kayo, mas maganda ho. Tugon naman dito. Ay, naku po. Wala po kaming dala eh. May mabibilhan po bang malapit dito? Muli kong tanong kay Manong. Sa totoo niyan, Kuya Bari, nasa ibang diyalekto ang salita roon at hindi Tagalog. Ngunit dahil sa tulong naman ng asawa ko, nagkakaintindihan naman po kami. Lumaki rin po kasi ng ilang taon si Teresa sa Silayan, kaya't kahit papaano po ay naisasalita at nauunawaan niya ang diyalektong ginagamit dito. Pwede kayo sa mismong baryo bumili. Magkakatay ng hayop dun at saka ho babayaran. Pagpapaliwanag nito. Kung kaya't hindi na po ako nagdalawang isip, Kuya Bari, at sumang-ayon naman sa suwestyon niya. Nang magkasundo sa usapan, agad kaming sumakay sa bangka nito. Medyo may kahabaan po ang sapa na tinatahak namin. Medyo sigsag nga ang hulma nito kaya't hindi rin naming matanaw mag-asawa ang pinakadulo nun. Sa paligid po ay puno ng mga bakawan o mga mangrove trees, Kuya Bari, na may kataasan. Matataas ang ugat ng ganitong mga uri ng halaman at sa ibaba ay makikita ang iba't ibang hayop gaya ng alimasag, suso, mga shell at marami pang iba. Munti ko nga pong makalimutan, kaya may bakawan dito ay dahil sa bahaging pinanggagalingan namin ay dagat po.
Kumbaga, nagsasalubong ang tubig tabang at tubig alat. Mula sa itaas, napapansin ko na rin ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Hindi dahil sa uulan kung hindi malapit nang sumapit ang gabi. Hindi ko rin maiwasan, Kuya Bari, na pagmasdan ang bakawan dahil pakiramdam ko na mga sandaling iyon may mga matang nakatingin po sa amin na tila ba may nilalang na nagtatago lamang sa matataas na halaman. Nang ibaling ko naman ang tingin sa asawa kong si Teresa, napansin ko ang pananahimik niya. "Oh, mahal, ayos ka lang ba dyan?" Hindi ko maiwasang magtanong dahil parang malalim ang iniisip niya. Hindi ko alam pero ang baryong ito ay naririnig ko na noon. Hindi ko lang talaga maalala. Tugon nito, Kuya Bari, habang naglilinga-linga sa buong kapaligiran. Ilang minuto rin ang lumipas. Sabay-sabay kaming napatingin kung saan nakarinig kami ng tila pagaspas sa hangin na sinasabayan ng tunog na parang nagmumula sa isang uwak o anumang uri ng ibon. Malakas po iyon pero unti-unting humihina pagkatapos ay siya namang paglakas ng hangin. Dahil doon, Kuya Bari, napatayo ako at inilibot ang tingin sa paligid. Nagtataka ako kung saan nanggagaling ang hangin. Ilang sandali lang, nakita namin ang isang itim na bagay na tila papalapit at sasalubong sa amin. "Yoko!" Nagulat na lang kami nang sumigaw po si Manong at siya namang pagtapa namin sa bangka dahil ang bagay pong iyon ay napakalaki at sinalubong kami. Isa itong uri ng ibon, Kuya Bari, pero ang laki ay higit po sa tao. At noong makumpirmang wala na ito, saka lamang kami napaupo ng maayos. "Ay, anong klaseng ibon po yun, Manong?" Agad kong itinanong sa kanya dahil sa aking pagtataka. Hindi ko rin ho alam baka ho agila." Tugon nito, pero para sa akin, Kuya Bari, hindi agila ang bagay na iyon. Hindi ko lang po nakita ng gusto ang itsura nito dahil napayuko nga kami ng biglaan at tila napakaitim ng ibong iyon. Saka ko pa lamang nalamang may kakaiba roon nang mapaaray ang asawa ko at mula sa kanyang likuran, nakita ko tila kalmot ng 5 kuko. Tinanong ko siya at galing daw iyon sa bagay na sumalubong sa amin kanina. Hindi naman ito ganoong kalalim, Kuya Bari, pero napakahaba para sa isang uri lamang ng ibon. Mabuti na lamang at lagi kaming handa. May first aid kit kaming dala kaya agad kong nilunasan ang sugat ng asawa ko. Pero sa totoo lang, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon, kinakabahan na ako at napapaisip ng kung ano-ano. Hindi lamang ako nagpapakita ng aking pagkataranta dahil ayaw kong masira ang bagay na pinunta namin ng asawa ko rito, ang magbakasyon at magsaya. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit dahil ayon naman sa bangkero, ilang minuto na lamang daw ay mararating na namin ang pinakabaryo. Naging mapagmasid na lamang po kami sa paligid at mas piniling maging kalmado ng mga sandaling iyon. Nang makarating po kami, dumaong ang sinasakyan namin sa isang mahabang tulay. Habang kinukuha ang mga gamit mula sa bangka, napansin ko pong tila tahimik ang lugar na iyon. Wala po kasi akong nakikitang mga tao o mga batang naglalaro sa labas at halos lahat yata ay nasa kani-kanilang tahanan. Mula sa isang kubo ay napansin ko ang pagsulyap ng isang batang babae at nang makitang nakatingin ako ay agad itong nagtago. Hindi ko na lamang po iyon pinansin, Kuya Bari, at inintindi na lamang ang naging usapan namin ng bangkero tungkol sa magiging bayad namin sa kanya. Nanatili muna ako malapit sa sapa, samantalang ang asawa ko naman ay agad na hinanap
kung saan nga nakatira ang kanyang mama at papa. Maya-maya'y nakita ko ang bangkero na may kinakausap. Dala-dala nito maya-maya ang isang maliit na kambing. Iyan po ba? Magkano po ito? Tanong ko sa lalaking kasama niya. Sumenyas ito gamit ang daliri na ang ibig sabihin ay 200. Agad ko iyong iniabot sa kanya at nagpasalamat. Nang makaalis po ang bangkero, agad kong hinanap si Teresa. Talagang tahimik ang baryo na ito, Kuya Bari. Gaya nga po ng nasabi ko, tila hindi sila nakikisalamuha sa mga bagong salta na katulad namin. Ngumingiti-ngiti na lamang po ako kapag nakakakita ako ng taga roon na nasa labas. Takip silim na rin at nang makita ko si Teresa na nasa isang bahay, agad ko siyang tinungo, bit-bit ang aming mga daladala. Nang makalapit, nakita ko ang saya sa mukha ng asawa ko dahil kumpirmadong mga magulang niya nga ang kaharap namin. Agad naman akong nagpakilala, nagmano at inabot ang mga munti naming regalo o pasalubong para sa kanila. Magaan naman sa loob nila ang pagsalubong sa akin. Pinapasok po kami at nang makaupo, agad na nagkwentuhan. Sa totoo lang, Kuya Bari, napaka-joker pala ng papa ni Teresa na si Mang Kanor. Lalong-lalo na po kapag kinikwento ang kabataan ng aking asawa. Naramdaman ko naman po na magaan ang kanilang pagtanggap sa aming mag-asawa. Ilang oras din siguro ang itinagal bago namin nasabi ang plano lang talaga namin dito sa probinsya. Ang pagbabakasyon ng ilang araw. Medyo nalungkot pa nga ang mama ni Teresa na si Aling Celia dahil daw ang bilis naman namin at aalis kagad kami. Subalit, Kuya Bari, ang simulang sayang ito ay hindi nagtagal. Lalo na po nang maranasan na namin ang isang bagay na sa buong buhay ko ay magmamarka na. Mga pangyayaring nagbigay sa amin ng kilabot ng aking asawa. Ganito po kasi ang mga sumunod na nangyari. Mga 9:00 po ng gabi, inaya ako ni Mang Kanor na manghuli raw ng baki. Isang uri po ito ng palakang bukid sa may kalakihan nilang palayan. Ilang metro din po ang layo nito sa bahay nila bago namin ito natuntun. Bilog ang buwan at matatanaw lang ang mga bahay kubo dahil sa mga sulo at gasera na naroroon. Nang makaapak sa putik ng palayan, agad na itinuro ni Mang Kanor ang aking gagawin. Gamit po ang flashlight na de baterya. Iilawan po daw namin ang paligid. At kapag kami dalawang liwanag, mata raw iyon ng baki o palaka. Hahampasin lang daw namin iyon at pwede nang damputin. Kapag hindi raw kasi hinampas, mabilis tumalon at mawawala ka agad sa paningin namin. Natutuwa pa nga ako nung una na naaawa dahil sa bawat hampas ko po ay maririnig mo talaga yung mahinang iyak ng palaka. Gusto raw kasi ni Mang Kanor na matikman namin ang putahing ito dahil minsan lang daw kami mapadpad sa baryo nila. Ilang minuto, siguro Kuya Bari hindi ko lang napansin ay medyo napalayo ako kay Mang Kanor dahil sa kahahanap at kahahampas ng palaka. Nang ilawan ko ang paligid ay hindi ko siya matanaw. Papang Kanor? Tawag ko pa, Kuya Bari, pero walang sumasagot at tunog lamang ng mga insekto ang naririnig ko bukod sa mga palaka. Inilibot ko ang flashlight hanggang sa matamaan ko ang isang bagay o hayop na tila nakatuwad ang posisyon. Medyo malayo ito sa akin at dahil iniisip na si Mang Kanor iyon, humakbang ako upang lapitan ito. Ngunit nanigas ako sa aking kinatatayuan nang mailawan ng buo ang katawan nito. Kuya Bari,
Napamura ako pero ibinulong ko na lamang dahil sa pagkakagulat ko. Para itong isang kangaroo ang hugis ng katawan nito na walang balahibo. Mahaba ang buntot at binabalutan naman ito ng maitim na buhok. Nung may katagalan ko lang na itututok ang flashlight, dahan-dahan itong humarap at doon ako talaga nakaramdam ng matinding kilabot nang mapagmasdan ko po ang pinakamukha nito. Kuya Barry, hindi ko alam kung anong klaseng hayop ito dahil parang kambing ang mukha niya at may dalawang paikot na sungay. Kumikinang ang ilaw ng flashlight ko sa mga mata nitong pulang-pula at nang bumuka po ang bibig niya, naglabasa na ang matatalim at mahahabang ngipin kasabay ng pagtulo ng malagkit na laway nito. Tuluyan po akong napamura noon, lalong-lalo na nang humakbang ito at habulin ako. Agad kong pinatay ang flashlight at kahit madilim, mabilis akong tumakbo. Sa sobrang kaba, hindi ko napansin ang nakausling bato kaya po natapa ako at lumubog halos kalahati ng katawan ko sa maputik na palayan. Sa sobrang kaba at takot, pinili kong hindi gumalaw o tumayo kahit hindi ako makahinga dahil pati mukha ko po ay nakalubog na sa putikan. Naririnig ko ang bawat yapak na tila papalapit at dinig na dinig ko ang ungol nito. Kuya Barry, tinawag ko na halos lahat ng mga santo. Wag lang ako makain o mapatay ng kung anong klaseng hayop na ito na nakita ko. Noong halos kapusin na ako ng aking hininga nang biglang may humawak sa damit ko. Magwawala pa sana ako at magsisigaw at tatakbo na, ngunit narinig ko ang boses ni Papang Kanor. "Oh, ano nangyari sa'yo?" Nang makita pa nito ang mukha at katawan ko, ay tawang-tawa pa ito, Kuya Barry, sa akin. Ako naman ay halos maihina sa pantalon at manginig dahil sa takot. Sinabi ko na lamang sa kanya na nadapa ako. Hindi ko na lang muna ikinuwento ang nakita ko dahil baka isipin na namamalikmata lamang ako o naninibago. Kaya pag uwi ko po, Kuya Barry, kay Teresa ko na lamang ikinuwento, pero gaya ng ama niya, tinawanan din ako. Siguro nung makita niyang seryoso ako, ay naging seryoso na rin siya. "Sorry naman, mahal, pero naniniwala naman ako. Pero yung pagkaka-describe mo kasi, hindi ko talaga ma-imagine kung anong itsura nun eh." Paliwanag ng asawa ko at narinig ko pang natawa siyang muli. Kuya Barry, hindi ko naman talaga mailarawan ang eksaktong hitsura noon, pero sobrang nakakatakot talaga. Pinalampas ko na lamang po muna dahil baka mga hayop lang iyon at dahil madilim ay baka iba nga ang nakita ko. Ikatlong araw na namin ng asawa ko. Naging maayos naman ang pakikisalamuha namin dito. Nagkaroon na rin ako ng ilang kakilala at nag-enjoy sa mga masasayang destinasyon sa lugar. Naikot namin ang mga bakawan na pinangangalagaan ng mga taga roon. Nakaligo na rin kami sa dagat, nakaakyat sa mga burol at bukid, at syempre hindi namin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang iba't ibang pagkain ng baryong ito. Pinakapaborito ko noon, Kuya Barry, ay ang ginataang alimasag na nahuhuli lamang nila sa pamamagitan ng kawayang ipinapasok sa mga butas doon nga sa bakawan. Nakakamangha ang paraan ng kanilang pamumuhay. Hanggang sa makausap ko po ang batang nakita ko noong unang araw na nakamasid sa amin. Siya si Talia na doon na raw ipinanganak at lumaki. Pinaliwanag niya sa amin na talagang naninibago sila dahil minsan lamang na may dumalaw na tagalabas sa baryo nila. Marami na kasing nagpupunta rito pero natatakot na raw na bumalik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ganun ba? Baka may kinakatakutan talaga sila.
Hindi ko maiwasan, Kuya Bari, na masabi iyon dahil naalala ko ang nakaengkwentro namin sa bangka at ang karanasan ko noong gabi sa palayan. Tungkol po ba dun sa wakwak at sigbin? Pabiglang sabi ni Talia, kaya naman nagkatinginan kami ng asawa ko. Ano ka mo? Ano yung wakwak tsaka yung sigbin? Naitanong ko sa bata dahil malakas ang kutob ko ng mga sandaling iyon na may kinalaman nito sa mga nakita namin. Agad siyang nagkwento, Kuya Bari, at habang ginagawa iyon, napalunok po ako ng laway dahil sa kaba. Ayon sa kanya, bukod sa kanila ay may iba pang mga uri ng nilalang ang nakikitira sa kanilang komunidad. May mga nakakita na raw pero wala pang nagpapatunay dahil wala pa naman daw napapahamak sa kanilang mga kabaryo. Mas madalas daw na nakakakita ay ang tulad naming mga baguhan na nagpupunta dito. May mga namamatay raw pero para sa kanila ay napahamak lamang dahil sa natural na aksidente gaya ng nahulog sa bundok, nalunod sa dagat at marami pang iba. Kaya sinabi rin ito, Kuya Bari, sa amin na mag-ingat dahil baguhan kami sa lugar na ito at baka kami ang mabiktima ng tinatawag nilang wakwak at sigbin. Dagdag pa ng bata, ang wakwak daw ay isang uri ng malaking ibon. Kulay itim ito at parang malabampira ang mukha, habang ang mga paa naman nito ay mayroong mahahabang kuko. Ayon daw sa mga kwento-kwento ng mga dayo, kinakain daw nito ang lamang loob ng kanilang kasamahan at sinisipsip ang dugo. Iyon daw ang sumbong ng mga iyon bago lisanin ang baryo at hindi na bumalik pa. Ang mga sigbi naman daw ay malakambing ang itsura na mayroong mahahaba at mabalahibong buntot. Lagi raw itong nakatuwad at paatras kung maglakad habang nakalabas ang matatalim na ngipin. Kuya Bari, dahil doon ay sandali kong inilayo ang aking asawa at kinausap. Kinumbinsi ko na siyang umalis na kami kaagad dahil may katotohanan ang mga sinasabi nito. Lalong-lalo na ang salitang dayo dahil iyon nga kami sa baryong ito. Papaano sina mama at papa? Pag-aalala niyang tanong sa akin. Mahal, taga rito sila. Naniniwala kong hindi sila mapapahamak. Mahal, habang maliwanag pa, dapat makaalis na tayo dito. Iba talaga ang pakiramdam ko. Parang may iba at hindi magandang mangyayari. Paliwanag ko sa aking asawa. Napatango naman sa akin siya, Kuya Bari. Kaya naman agad kaming nagtanong sa mga taga roon kung mayroon bang bangkang masasakyan palabas. Sabi nila, hapon pa raw ang balik ulit ng bangkero nila kaya't kailangan pa naming maghintay ng ilang oras. Agad po naming inayos ang aming mga gamit at nagpaalam na sa mga magulang ni Teresa. Nagtataka man sila pero hindi na namin sinabi ang tunay na dahilan dahil baka pati sila ay mag-alala at matakot. Lumipas ang mahabang oras. Naghihintay pa rin kami sa daungan, doon sa may tulay. Nakayakap ang asawa ko sa akin at bakas na bakas sa mukha nito ang lungkot at pangamba. Akala ko nga, Kuya Bari, basta-basta na lamang makakauwi kami. Pero hindi pala. Ito na nga po yung sinasabi kong pinangangambahan ko. Takip silim na po noong dumating ang bangka. Nag-aalangan pa nga ang bangkerong iyon dahil gabi na at baka kung mapano pa raw sa sapang dadaanan. Doon pa lang, nagkaroon ako ng ideya, Kuya Bari, na may alam ito sa mga nilalang na nakaengkwentro namin. Pinilit ko siya at inalokan ng malaking halaga pero muli akong nagtaka dahil imbis na salapi, dapat daw ay sariwang karne ang dala namin.
Hindi na ako nag-atubili pa ng mga sandaling iyon at agad na bumili ng isang may kalakihang kambing at pinakatay ko kaagad iyon. Pagkatapos isinakay sa bangka at saka ito umarangkada. Manong, bakit po ba karne ang lagi ninyong hinihingi? Hindi ko maiwasang itanong. Sobrang nadadagdagan na kasi ang pagtataka ko. Ito ho kasi ang posibleng bagay lamang na makakapagligtas sa inyo, lalo na kapag kagabi na. Pagpapaliwanag nito. Ano po, Manong? Makakapagligtas? Saan naman po? Nagulat ako dahil nagtanong na rin ang asawa kong si Teresa. Sa kanila po. May itinuro ito sa kung saan. Nang tuluyan pong lamunin ng dilim ang paligid, kitang-kita namin, Kuya Bari, ang pagkaluskos ng kung anong mga bagay sa bakawan na pader sa dinadaanan namin. Kasabay noon ay ang malakas na pagaspas sa hangin at tunog na tila isang malaking ibon na nagmumula sa kalangitan. Teresa, dapa! Sigaw ko dahil mula sa itaas sumalubong muli ang isang napakalaking ibon. Kuya Bari, nakakapangilabot ang itsura nito na parang kakagatin agad kami kapag nakalapit na ito. Napayuko rin ako at nakita ko ang bangkero na dumampot ng karne at agad na inihagis sa bakawan. Lumipad ang malaking ibon papalapit doon pero napansin kong lumingon ito sa amin at muling lumipad. Nagulat naman kami, Kuya Bari, nang itaas ng bangkero ang kawayan na panulak sa bangka. Nang papalapit na ang malaking ibon, agad niya iyong itinusok. Sa lakas po ay bumagsak ito sa sapang dinadaanan namin. Kunin ninyo ang ibang karne at ihagis ninyo sa bakawan dahil ang landas na tinatahak natin ay hatiran ng mga alay. Nakakagulat na wika ng bangkero na talagang nagbigay sa amin ng sobrang pagtataka. Wala kaming nagawa kung hindi ang sundin siya sa sinabi niya at kahit nandidiri sa hilaw na karne ng kambing, pinaghahagis namin iyon sa bakawan at mula roon, nakita ko ang mga bagay na nakita ko noon sa palayan, ang tinatawag nilang mga sigbin. Nilantakan nila ang mga hilaw na karne habang ang bangka namin ay palayo na ng palayo. Ilang minuto, Kuya Bari, kasabay ng pagdadasal at damama ng takot ay nakarating din kami sa aming pupuntahan. Diyos ko, maraming salamat po. Naiiyak na sabi na lamang ng asawa ko. Ihahatid ko na po kayo sa pinakalabas. Dapat masiguro kong ligtas kayo para hindi ako makonsensya kung sakaling may mangyaring masama sa inyo. Wika ng bangkero at binitbit na ang ilan naming mga daladala. Hindi na kami nagsalita pa, Kuya Bari. Hindi ko rin alam kung anong mga salita ang lalabas sa bibig ko dahil sa sobrang kaba at takot na aking nararamdaman. Sinubukan ko pang kumurap-kurap dahil baka nananaginip lang ako, ngunit talagang hindi. Totoong-totoo ang aming mga nakita at ang naranasan namin. Totoo ang wakwak at sigbin. Totoo sila. Nakauwi naman po kami ng ligtas sa bahay namin, Kuya Bari. Habang iniisip ko po ang karanasang iyon, masasabi kong nakapagbakasyon nga kami. Yun nga lang sa maling pagkakataon at sa maling baryo o lugar. Imbis na kasi masayang alaala dahil sa bagong kasal kami noon, kapahamakan pa ang sumalubong sa amin. Sayang nga, hindi ko rin naitanong ang pangalan ng bangkerong naghatid at nagligtas sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, Kuya Bari, baka naging hapunan na kami ng mga nilalang na iyon. Saka, Kuya Bari, ngayon ko lang napag-isip-isip kung bakit tinawag na dulungan ang lugar na iyon. Ang dulungan pala ay hati
hatiran sa Tagalog. Kaya pala ganoon na lang ang naging mga salita ng mga bangkero dahil literal na hatiran ang naturang baryo, pero hindi ng tao o dayo, kung hindi hatiran ng alay. Saka sabi ng asawa ko, naalala niya nga ito noong bata pa siya. Kumalat na raw kasi ang kwento noon patungkol dito. Ngunit dahil bata pa daw siya, ay hindi niya ito pinaniniwalaan. Nakakapangilabot na karanasan, pero sana hindi na ganoon doon. Sana kami na ang huling nakaengkwentro ng mga nilalang na iyon. Sana nga maging payapa na ang dulungan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Arturo. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kasundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vince. Nakatira dito sa lalawigan ng Visaya. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan. Matagal na po itong panahong nakalipas. Magpasa hanggang ngayon po ay nagsilbing isang bangungot umano sa aking ama ang kanyang karanasang ito na hindi niya makakalimutan pa hanggang sa kanyang paglisan umano dito sa mundong ibabaw. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1975 at ang kanyang edad noon ay 16 na taong gulang pa lamang. Ayon po sa kanyang kwento, may magaganap na fiesta sa baryo ng kakilala ng kanyang kaibigang si Ruel. Kung kaya napagplanuhan nilang dumayo sa baryong iyon. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong baryo kung saan naganap ang karanasan ng aking ama bilang respeto na rin sa ibang taong mga nakatira doon. Ano tol, sama ka na ha? Akong bahalang magpaalam sa mga magulang mo para siguradong papayagan ka. Panimulang sabi ng kanyang kaibigang si Ruel. Naku, malabong mapapayag mo ang aking mga magulang pre. Lalong-lalo na sa aking nanay. Alam mo namang napakahigpit ng mga iyon pagdating sa paglalakwatsa. Tugon ng aking ama sa kanyang kaibigan. Pre, magtiwala ka lang. Alam mo namang malakas ako pagdating sa mga magulang mo eh. Natatawang sagot ni Ruel. Kaagad naman napagplanuhan nilang magkakaibigan at ng kanyang pinsang si June Ray kung anong araw sila pupunta sa baryo kung saan magaganap ang fiesta. Makalipas ang ilang araw at dumating na ang araw na pinag-usapan nilang magbabarkada at ng kanyang pinsan. Agad na ipinagpaalam siya ni Ruel sa kanyang mga magulang. Nagulat naman ang aking ama dahil walang kahirap-hirap na pinayagan kaagad siya ng kanyang ina. Ni hindi man lang nagtanong ang kanyang mga magulang kung ano ang kanilang gagawin sa baryong pupuntahan. Kaya't hindi na nag-atubili pa ang aking ama at agad nang nagbihis ng damit panlakad. Baka kasi biglang magbago pa ng isip ang kanyang mga magulang at hindi na siya payagan pa ng mga ito kung magtatanong pa siya. Ilang sandali lang ay binaybay na nila ang daanang papunta sa fiestahan.
Noong medyo nakalayo na sila sa kanilang baryo, may nakasalubong silang kapitbahay na si Mang Tonyo. Masaya namang binati nila ang matandang si Mang Tonyo. Gumanti naman ng bati ang matanda sa kanila. Ngunit bago pa man sila makalagpas dito ay narinig nilang itong nagsasalita at nagsabing, "Oh, saan ba kayo pupunta mga bata? Ba't parang bihis na bihis yata kayo ah?" Sinabi naman ni Ruel na pupunta lang sila sa baryo ng kanyang kaibigan upang makifiesta. "Ano kamo? Makikifiesta kayo sa kaibigan nyo? Ay sus, ering mga kabataang ito. Alam nyo namang bantog na maraming aswang ang baryong iyon at matagal nang iniiwasan ang baryong iyon. Kung ako sa inyo ay huwag na kayong tumuloy at baka mapahamak pa kayo." Pagsasalaysay ng matandang si Mang Tonyo. "Ay sus naman Mang Tonyo, hindi naman po totoo ang mga balibalitang iyan. Wala naman kasing nakakapagpatunay na talagang may aswang sa baryong iniiwasan ng mga kabaryo natin." Tugon ng pinsan ng aking ama na si Melvin. "Ay nako, o siya sige. Bahala kayo kung ayaw niyong makinig sa akin. Nasa inyo na rin yan. Basta ang importante, binalaan ko na kayo ha." Ay nako, mga kabataan talaga ngayon ang titigas ng mga ulo. Akala mo'y palaging tama. Hindi na nakikinig sa mga nakakatanda. Anya ni Mang Tonyo, sabay naglakad na papalayo sa kanila. Natatawa lang naman silang magkakabarkada sa sinabi ni Mang Tonyo at hindi nila iyon siniseryoso. Sa kadahilanang hindi naman talaga sila naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Lumaki na lang sila sa kanilang baryo pero wala man lang silang nakikitang aswang. Puro haka-haka lang naman ng mga matatanda ang mga aswang. Makalipas nga ang mahigit 1 oras ay nakarating na sila sa baryong iniiwasan ng iba nilang kanayon. Unang bumungad sa kanila ang mga taong nagkakasayahan sa tabi ng kalsada. May nag-iinuman, nagkakantahan at ang iba naman ay abala sa pagluluto. Habang hinahanap di umano ng aking ama at ng kanyang mga barkada ang bahay ng kakilala ni Ruel, napansin ng aking ama na parang kakaiba kung makatingin sa kanila ang mga taong nag-iinuman. Pailalim umano ang mga ito kung makatitig at hindi sila nilulubayan ng titig ng mga ito. Pare, tingnan mo, nakakatakot naman dito. Bulong ng aking ama sa kanyang kaibigang si Ruel. Bakit naman? Tanong ni Ruel sa kanya. Hindi na nakasagot pa ang aking ama sa tanong ng kanyang kaibigan dahil nakita nito ang kakilalang taga roon sa baryo at kinawayan. Agad namang lumapit ang lalaki at ipinakilala sila dito. Ilang sandali lang ay naroon na sila sa loob ng bahay ng kakilala ni Ruel na itago na lang po natin sa pangalang Arnulfo. Hinaina naman agad sila ni Arnulfo ng pagkain at alak. Pagkatapos ay nagpaalam itong aalis sandali dahil may bibilin lang daw ito sa palengke. Mga tol, babalik rin ako kaagad ha. Sandali lang ito, may iniutos lang sa akin ng aking ina. Nakangiti naman silang tumango kay Arnulfo at nagpasalamat. Habang kumakain silang magkakaibigan ay may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanilang lamesa at tumabi ng upo.
Noong una ay nawiwirduhan pa ang aking ama sa matandang lalaki. Nagsasalita kasi itong mag-isa at parang bang may binubulong-bulong sa sarili. Kaya pinakinggan umano ng maigi ng aking ama kung ano ang sinasabi ng matanda. Pakiramdam niya kasi ay may sinasabi ang matanda sa kanila, kaya lang ay pabulong. Umalis na kayo dito mga bata, bago pa mahuli ang lahat. Mga aswang ang nakatira sa baryong ito. Delikado kayo dito. Naririnig ng aking amang wika ng matanda. Kami ho bang kausap niyo, tatang? Bulong ring tanong ng aking ama dito. Oo, kayo nga. Umalis na kayo rito bago pa gumabi. Dahil kung hindi, baka kayo pa ang maging handa sa fiesta nila. Tugon ng matanda, tapos ay umalis na sa kanilang pwesto at tinungo ang labas ng bahay. Hindi mawari ng aking ama ang mga oras na iyon kung nagsasabi ba ng totoo ang matanda o nagbibiro lang. Ngunit mula nang marinig niya ang sinabi ng matanda ay nakaramdam ng takot sa sarili ang aking ama. Sa isip-isip niya noon, papaano kung totoo nga yung sinasabi ng matanda? Kasi bago sila nakarating kanina sa baryo, binalaan rin sila ni Mang Tonyo. Sinipat pa ng aking ama ang labas ng bahay ng kakilala ni Ruel. Marami-rami ang nagiinuman na kung titingnan mo ang mga taong iyon ay pangkaraniwan lamang. Marahil lasing lang siguro yung matanda na yun, kaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Bulong ng aking ama sa kanyang isipan. Makalipas pa ang ilang sandali ay magtatakip silim na at muli niya namang naalala ang sinabi sa kanya ng matanda. Kaya naalarma siya at hindi mapakali sa kinauupuan. Hanggang hindi na talaga mapakali ang aking ama dahil sa may kakaiba na talaga siyang nararamdaman. Lalo na nang masipat niyang parang biglang naging mata ng pusa ang mga mata ng mga lalaking nag-iinuman sa labas ng bahay. Mga tol, umuwi na tayo. Tara na. Pag-aaya ng aking ama sa kanyang mga kaibigan at pinsan. Akmang magtatanong pa sana ang mga ito, ngunit inunahan na ng aking amang lumabas ng bahay. Kaya't walang nagawa ang kanyang mga kaibigan kung hindi ang sumunod na lang. Maya-maya pa, nagulat na lang silang magkakaibigan nang may narinig silang malalakas na angil na nagmumula sa loob ng bahay. At noong lingunin nila iyon ay napakaraming asong kulay itim na naglalakihan at naroroon sa loob ng bahay. Samantalang wala naman iyon kanina. Wika pa ng aking ama. Nagbabaga ang mga mata ng mga aso at tila ba uling iyon na may apoy. Matutulis rin ang mga ngiping nakausli sa malalaking bunganga nito, habang walang humpay naman ang pagtulo ng mga malalapot na laway, at hindi sila nag-aksaya pa ng panahon at mabilis na kumaripas ng takbo papalayo sa bahay. Naririnig pa nila ang mga yabag ng nilalang na humahabol na sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng baryo.
Habol ang hiningang nilingon nila ang baryong pinanggalingan at mas nangilabot pa sila nang makita nila ang isang bulto ng lalaking punong-puno ng balahibo sa katawan. At noong titigan nila ayon, ay ito pala ang lalaking kakilala ni Ruel. Sa kabutihang palad ay may nakita silang isang tricycle. Agad silang nagtalunan sa loob ng tricycle at iniutos sa driver na umalis kaagad sa lugar na iyon. Ayon sa tricycle driver ay pamangkin pala ito ni Mang Tonyo at inutusan siyang abangan daw kami dito sa lugar na ito dahil alam daw ng kanyang tiyuhin na si Mang Tonyo na kakailanganin daw namin siya. Laking pasasalamat naman namin kay Mang Tonyo at ang driver ng tricycle dahil marahil kung wala siya doon ay nasa bingit na kami ng aming kamatayan. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na sila bumalik pa sa iniiwasang baryo at hindi na rin nakita pa ng aking ama ang matandang lalaking nagbigay ng babala sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Noel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.